Sa isang planeta na kilala bilang Motherworld, ang Royal Bloodline ay naghari sa loob ng libu-libong taon, ngunit kalaunan ang kanilang pagnanasa sa kapangyarihan ay naging dahilan upang kainin nila ang lahat ng bagay sa kanilang mundo. Nagpasya silang magpadala ng kanilang mga hukbo upang sakupin ang ibang mga planeta at palawakin ang kanilang imperyo hanggang sa isang araw ay napatay ang hari at reyna. Gusto ng mga nasakop na planeta na gamitin ang pagkakataong iyon para magsimula ng revolusyon, kaya't si Senador Balisarius ay tumayo at idineklara ang kanyang sarili bilang bagong rehente. Pagkatapos ay ipinadala niya ang kanyang brutal na mga sundalo upang durugin ang lahat ng mga rebelde ng walang awa. Sa isang planeta na tinatawag na Veld, isang maliit na pamayanan ng mga magsasaka ang pinagdadaanan ang kanilang mga pang-araw-araw na gawain nang biglang nakakita sila ng isang barko ng imperyo sa kalangitan. Si Cora ay ulila sa digmaan at agad itong nakilala, kaya nagmamadali siyang tumunog ang kampana ng bayan upang balaan ang lahat. Tinipon ng pinuno ng nayon na si Sindri ang mga lokal upang talakayin kung paano magpapatuloy at naisip ng magsasaka na si Gunnar na dapat nilang tanggapin ang mga sundalo dahil bibilhin nila ang kanilang butil sa triple sa presyo na kanilang inaalok sa lungsod. Agad na hindi sumang-ayon si Cora, ipinaliwanag na kinukuha lang ng imperyo ang lahat na kailangan nila sa pamamagitan ng puwersa at nag-iwan lamang ng pagkawasak. Ang isang pagtatalo ay naganap ngunit bago sila makabuo ng isang konklusyon, ang imperyo ay dumaong malapit sa nayon. Sinalubong ni Admiral Noble si Sindri ng isang yakap at ipinaliwanag na naghahanap sila ng isang rebeldeng grupo na pinamumunuan ng magkapatid na Bloodaxe, ngunit ang kanyang hukbo ay nangangailangan ng pagkain. Nagsisinungaling si Sindri at sinabihan siyang hindi gaanong namumunga ang kanilang lupa, kaya sapat lang ang nayon para halos hindi pakainin ang kanilang sarili. Hindi naniniwala si Noble sa kanya at itinuro na lahat ay mukhang malusog at busog, kaya pinutol ni Gunnar ang isang paliwanag. Sinusubukan niyang sabihin sa Admiral na si Sindri ay nagsisikap lamang na mag-ipon ng pagkain para sa taglamig upang protektahan ang nayon, ngunit handa siyang magbenta ng ilan kay Noble sa magandang presyo. Galit na galit dahil nilinlang, hinawakan ni Noble ang kanyang tungkod at pinagpatuloy si Sindri hanggang sa mamatay. Nang subukang lapitan siya ng asawa ni Sindri, gumamit ng kumikinang na talim ang isang gwardiya para patayin din siya. Pagkatapos, ibinalita ni Noble na babalik siya sa loob ng 10 linggo upang tipunin ang lahat ng ani, walang pakialam kung may natitira para sa mga taga-nayon. Pagkaraan ay umalis si Noble at ang mga barko, ngunit may maliit na grupo ng mga sundalo na pinamumunuan ni Faunus ang nanatili upang bantayan ang mga bagay-bagay. Habang pinalayas ng ilang sundalo ang mga taga-nayon mula sa gusali na gusto nilang angkinin, inactivate ni Private Aris si Jimmy, isang robot na dating nagsisilbi sa hari. Matapos patayin ng mga royal, ibinaba ng lahat ng robot ang kanilang mga armas at tumangging lumaban, kaya ang ilan na natitira ay tumulong sa mga mababang gawain. Habang tinutulungan ni Jimmy ang mga sundalo na bitbitin ang kanilang mga gamit, nagpasya si Marcus na subukan ang mga chismis at sinimulan niyang barilin ang robot na bumagsak sa lupa at hindi kailanman ipinagtanggol ang kanyang sarili. Pinutol ni Aris si Marcus at muntik nang mapatay, ngunit pinigilan silang dalawa ni Faunus at pinapasok sila sa trabaho. Tinitiyak din niya na hindi gumagana si Jimmy at pinapunta siya nito upang hugasan ang putik. Sa ilog, naghuhugas ng mukha si Jimmy at nilapitan ni Sam na nakipagkaibigan sa robot at nakikinig sa kanyang kwento. Ipinaliwanag ni Jimmy na ipinaalala ni Sam sa kanya ang Imperyo Prinsesa na pinatay kasama ang kanyang mga magulang ng mga taksil. Sinabi sa kanya ni Sam na nasa kanya ang prinsesa at niregaluhan si Jimmy ng isang korona ng bulaklak na nag-a-activate ng isang bagay sa loob niya. Samantala sa bulwagan ng bayan, pinag-uusapan ng mga taga-nayon kung ano ang susunod na gagawin at napagpasyahan na dapat silang magsumikap upang mapatunayang mahalaga ang kanilang ani. Sa ganoong paraan ay hindi sila papatayin ng imperyo upang patuloy silang makagawa ng pagkain. Nadidismaya dahil walang makakarinig sa kanyang mga babala, nagsimulang mag-impake si Cora ng kanyang mga gamit para umalis. Siya ay nahuli ni Hajen, ang lalaking nakahanap sa kanya nang bumagsak ang kanyang barko sa planetang ito 2 taon na ang nakaraan. Iniisip ni Hajen na dapat makipagtulungan si Cora sa mga rebelde at protektahan ang nayon, ngunit tumanggi si Cora at sinabing wala silang pagkakataong manalo kaya isa lang itong massacre. Sa gabi, kinidnap ni Marcus at ng 2 pang sundalo si Sam para magamit siya ng buong squad. Naririnig ni Cora ang kanyang mga sigaw, ngunit pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na huwag makisali. Lumapit si Aris sa pagtatanggol ni Sam at nagawang suntukin ang ilang mga lalaki, ngunit napakarami sa kanila at agad nilang dinaig siya. Maya-maya ay dumating si Faunus at tinawagan si Sam, ngunit naantala siya ni Cora na nagdala ng palakol. Sinundan siya ni Faunus ng kanyang mga tauhan at noong una ay nagkunwaring sumuko si Cora, ngunit bigla na lang kumilos ng mabilis at pinabagsak ang 2 sundalo sa ilang galaw lang. Tila si Cora ay may mahusay na karanasan sa pakikipaglaban at walang maraming isyu laban sa isang grupo ng mga pribado, gamit ang kanilang sariling mga sandata upang labanan sila at kahit na magtapon ng dumi upang lumikha ng distraction. Isa-isang tinalo ni Cora ang mga sundalo sa pamamagitan ng tumpak na mga putok o mabagsik na pananaksak at nang muntik siyang barilin ng isang lalaki, unang pinatay ni Aris ang lalaki. Pagkatapos ay sinubukan ni Marcus na paputukan siya, ngunit mabilis siyang dinisarmahan ni Cora at tumalon sa kanya para barilin siya ng diretsyo sa ulo. Ngayon ay maaaring magsama-sama sina Cora at Aris para palibutan si Faunus, ngunit pinapanatili niya si Sam na nakatutok ang baril at hindi sila makapag-react. Sa sandaling iyon nagpakita si Jimmy at inutusan siya ni Faunus na patayin ang mga rebelde, ngunit habang kumukuha si Jimmy ng baril, tumingin siya kay Sam at sa halip ay pinatay niya si Faunus. Pagkaraan ay tumakbo si Jimmy palayo at ang mga taong bayan ay dumating sa tamang oras upang makitang pinatay ni Cora ang isang sundalong nabubuhay pa. Inanunsyo niya na tutulungan niya silang lumaban, ngunit kailangan muna niyang mag-ipon ng mas maraming sundalo. Noong nakaraan, ibinenta ni Gunnar ang ilan sa kanilang ani sa mga rebelde, kaya dadalhin niya siya sa lungsod para makilala ang kanyang kontak. Bago sila umalis, ibinigay ni Hajen kay Cora ang espesyal na baril na nakita niya sa barko nito. Sumakay sandali sina Cora at Gunnar at huminto sa gabi para mag-camp, kaya ginamit ni Cora ang okasyon para ibahagi ang kanyang kwento.
Noong siya ay 9 na taong gulang, isang hukbo ng imperyo na pinamumunuan ni Belisarius ang sumalakay sa kanyang planeta, na nagdulot ng kamatayan at pagkawasak sa bawat sulok. Sinubukan ng kanyang mga tao na lumaban, ngunit lalo lamang nitong naging marahas si Belisarius. Isang gabi, nagawang magnakaw ni Cora ng baril at natagpuan lamang ni Belisarius na lumapit sa kanya upang tuyain. Napakabata pa ni Cora at hindi niya kayang pumatay ng tao, kaya pinatay ni Belisarius ang kanyang pamilya at kinidnap siya upang kunin siya sa ilalim ng kanyang pakpak. Sa susunod na ilang taon, sinanay si Cora sa kultura ng Motherworld at naging bahagi ng kanilang hukbo. Hinikayat ng mga nakatataas ang kanilang mga sundalo na humanap ng manliligaw para magkaroon sila ng dagdag na ipaglalaban at nawala si Cora sa panahon ng digmaan. Nawasak, nakipaglaban ng husto si Cora para sa paghihiganti anupat sa edad na 18 ay naging komandante na siya. Sa lahat ng mga taon na yon, si Cora ay isa lamang sanla ng kanilang brainwashing at sinira niya ang libu-libong bayan sa pangalan ng parehong mga tao na pumatay sa kanyang pamilya. Kinabukasan, nakarating sina Cora at Gunnar sa lungsod at nagalit sila nang matuklasan na nakuha ng mga bounty hunters ang contact ni Gunnar. Walang ibang paraan si Gunnar para makalapit sa mga rebelde, kaya napagpasyahan ni Cora na kailangan nilang hanapin muna ang maalamat na general na si Titus at pagkatapos ay hanapin ang mga rebelde. Pagkatapos ay pumasok ang dalawa sa isang tavern, kung saan inaakala ng isang kasuklam-suklam na dayuhan na si Gunnar ay alipin ni Cora at sinubukan siyang bilhin, tumawid sa linya upang maging masyadong magaling. Sinubukan ni Cora na sabihin sa kanya na umalis at naging agresibo ang lalaki, kaya agad niyang dinaig siya at inihagi sa mesa. Mabilis na tumakbo palayo ang alien habang ang misteryosong Kai ay nanonood mula sa anino. Biglang ibinalita ni Cora na hinahanap niya si Titus, umaasang maaaring may impormasyon ang sinuman. Gumagamit ang isang maliit na dayuhan ng katawan ng tao para magsalita at ipinaalam kay Cora na si Titus ay nakikipaglaban sa Coliseum sa isang planeta na tinatawag na Pollux. Ibig sabihin, kakailanganin nila ng barko para lumipad doon. Sa sandaling iyon, bumalik ang nakasusuklam na alien kasama ang 3 bodyguard na naghihiganti. Agad na nagsimula ang isang putukan at ang mga tao sa tavern ay nagtakbuhan upang magtago habang si Cora ay nakikipagpalitan ng mga putok sa mga bodyguard, tumakbo sa paligid upang patayin sila isa-isa. Sinubukan ni Gunnar na labanan ng alien, ngunit hindi gaanong nagagawa ang kanyang mga suntok, buti na lang natumba ni Cora ang alien bago niya mapatay si Gunnar. Pagkatapos ay tumalikod siya para patayin ang huling bodyguard at sinubukan siyang atakehin ng alien mula sa likuran, ngunit naputol si Kai at binaril muna siya. Pagkatapos, binuhusan ni Kai ang bulsa ng mga namatay na lalaki at inalok ang kanyang barko para dalhin ang duo sa Pollux, tinatanggap ang maliit na pera na iniaalok nila. Kapag lumipad sila, sinabi ni Kai sa kanila na may kilala siyang isang mandirigma na maaaring tumulong sa kanila, kaya pumayag silang huminto muna sa ibang planeta. Hindi kailanman umalis si Gunnar sa kanyang mundo noon at namangha siyang makita ang barko na lumilipad sa kalawakan. Samantala sa pangunahing barko ng imperyo, umuusok si Noble sa pamamagitan ng direktang pagkonekta ng tubo sa kanyang katawan. Dumating ang isang sundalo upang ipaalam sa kanya na nahuli ng mga bounty hunters ang isang impormante, kaya inutusan siya ni Noble na dalhin ang lalaki sa kanya at pagkatapos ay bumalik sa kanyang manliligaw sa galamay. Makalipas ang ilang sandali, nakarating ang grupo ni Cora sa New Wadi at nakipagpulong sa rancher na si Hickman na may alipin na tinatawag na Tarak. Noong nakaraan, nakipaglaban din si Tarak sa imperyo, ngunit siya ay nahuli at ginawang alipin. Gusto niyang lumaban muli, ngunit marami siyang utang kay Hickman para sa kanyang kalayaan. Sa sandaling iyon, nag-aalok si Hickman ng isang taya, kung mapaamo ni Tarak ang isang halimaw na kilala bilang Venus pagkatapos ay pinahihintulutan siyang umalis, kung hindi niya kaya. Si Cora at ang mga lalaki ay dapat na maging kanyang mga alipin din tinanggap nila ang taya at nilapitan ni Tarak ang Venus na marahas na inalog ang katawan nito habang sinusubukang tanggalin ang mga tanikala. Lumuhod si Tarak para ipakitang hindi niya sinasaktan ang ibig sabihin at nagsasalita sa kanyang unang wika na sinasabi sa mga Venus na magkamukha sila dahil pareho silang kinuha palayo sa kanilang mga tahanan upang igapos. Sa pamamagitan ng mapagkaibigang salita, nagawa niyang makipag-ugnayan sa Venus at pagkatapos magbahagi ng banayad na pagpindot, pinakawalan ni Tarak ang halimaw mula sa mga tanikala nito upang sakayin ito. Magkasama silang sumakay sa isang flight, ngunit nahihirapan ang Venus na masanay sa pagkakaroon ng rider, kaya halos bumagsak ito sa ilang mga bato ng ilang beses. Sa isang pagkakataon ay nahulog si Tarak sa gilid ng isang bangin, ngunit mabilis siyang nakabawi at gumawa ng malaking pagtalon para mapunta muli sa ibabaw ng Venus. Ngayon ay panandang pandagdag pinahintulutan si Tarak na umalis kasama ang grupo at sinubukan din ng isang mahiyain na si Hickman na sumakay sa Venus, ngunit itinapon siya ng nilalang at pinatay siya gamit ang mga kuko nito. Humanga si Cora kay Tarak kaya nag-aalok si Kai na dalhin siya sa mas maraming mandirigma na maaaring makatulong. Makalipas ang ilang sandali ay dumating sila sa Dagus at nakipagkita sa Sword Mistress na si Nemesis na kailangan munang tapusin ang isang personal na misyon. Hinahabol niya si Harmada, isang alien na parang gagamba na ang mga anak ay pinatay ng imperyo at nakidnap ng isang tao na bata na naghahanap ng hustisya. Sinubukan ng Nemesis na makatuwiran sa kanya na ipinaliwanag na nawala rin ang kanyang mga anak sa imperyo, ngunit tumanggi si Harmada na makinig at sinubukang umatake. Gamit ang kanyang mga espada, iniiwasan o hinaharangan ni Nemesis ang lahat ng mga binti ni Harmada at pinutol pa ang isa para ihulog niya ang bata. Habang iniligtas ni Gunnar ang babae, nagawa ni Harmada na pabagsakin si Nemesis para pagkatapos ay saksakin ang kanyang braso. Gayunpaman, si Nemesis ay may mga mekanikal na gauntlet para makagalaw pa rin siya at maputol ang isa pang binti. Muli siyang ibinagsak ni Harmada pagkatapos ay sinubukang patayin si Gunnar at ang bata, ngunit sinaksak ni Nemesis ang kanyang likuran bago ginamit ang kanyang mga salot upang sindihan ang kanyang mga talim. Habang dumudulas siya sa sahig, tinamaan ng Nemesis ang katawan ng gagamba ni Harmada pagkatapos ay sinaksak ang kanyang humanoid na katawan ng magkabilang espada ng sabay. Pagkatapos ay sumali si Nemesis sa grupo at muli silang lumipad. Nagbahagi sina Gunnar at Cora ng isa pang sandali at nagpasya siyang sabihin sa kanya ang higit pa tungkol sa kanyang sarili.
Dahil siya ang adoptive na anak ni Belisarius, namuhay siya ng isang magandang buhay at hindi nagtagal ay naging bahagi ng Royal Guard. Siya ang may pananagutan sa pagprotekta sa prinsesa na may kakaibang kapangyarihang bumuhay ng mga nilalang. Hanggang ngayon, nagkasala pa rin si Cora dahil hindi siya nagawang iligtas sa araw ng pag-atake. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang grupo sa Pollux at bumisita sa arena, kung saan dose-dosenang mandirigma ang namamatay araw-araw. Si General Titus ay nasa kakilakilabot na kalagayan at kailangan nilang kaladkarin siya papasok para maligo, ngunit siya ay tumutol sa buong proseso. Si Titus ay dating commander ng matandang hari, ngunit nahulog siya sa matinding depresyon nang tambangan ang kanyang hukbo at napatay ang lahat ng tauhan niya dahil sinubukan niyang sumuko. Sa una ay ayaw niyang lumaban, ngunit nagbago ang isip niya nang bigyan siya ni Cora ng pagkakataong makaganti. Samantala, dinadala ng mga bounty hunters ang kontak ng rebelde kay Noble na nangako na hahayaan siyang umalis kapalit ng impormasyon. Ipinaliwanag ng lalaki na ang magkapatid na Bloodaxe ay nasa ilalim ng proteksyon ni Haring Levitica sa Sharaan, pagkatapos ay pinatay siya ni Noble. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang team ni Cora sa Sharaan at nakipagpulong kay Haring Levitica na pumayag na makipagpulong sa mga rebelde. Hindi nagtagal, dumating ang magkapatid na Bloodaxe kasama ang kanilang rebeldeng hukbo at sinabi ni Cora sa kanila ang tungkol sa kanilang laban. Inaamin na mababa ang tsansa na manalo, ngunit itinuturo din na ang kanyang mga tao ay palaging nagpapakain sa kanila, kaya ang pinakamaliit na magagawa nila ay ipagtanggol sila. Sumang, ayon ng kapatid na si Darian na tumulong at pagkatapos ay lumapit sa kanyang hukbo, nag-aalok ng isang taos-pusong talumpati para humingi ng mga voluntaryo. Masayang sumang-ayon ang ilang rebelde na sumama sa kanya. Pagkatapos ay umalis ang grupo kasama ang kanilang mga bagong kaalyado, at sinabi ni Kai na na-inspire siya sa mga ito kaya gusto niyang tulungan silang lumaban. Gayunpaman, mayroon pa siyang ilang mga kahon na ihahatid, kaya pumayag si Cora na huminto sa huling pagkakataon bago umuwi. Di nagtagal pagkaalis ng grupo, nahanap ni Noble at ng kanyang mga tauhan ang Levitica at sinira ang kanyang kaharian. Tumanggi si Levitica na makipagtulungan, kaya pinatay siya ni Noble gamit ang kanyang tungkod. Pagkatapos, habang tinatapos ng hukbo ang pagpapasabog sa lugar, nakatanggap si Noble ng mensahe na nagsasabi sa kanya kung saan hahanapin ang mga rebelde. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang team sa Gondeval at tinulungan si Kai na ibaba ang kargamento sa isang tulay. Pinapanood siya ni Cora na nakikipag-ugnayan sa mga lokal at naramdaman niyang may mali ng biglang, isang nakatagong spacecraft ng Imperyo ang nagpaputok at nagpabagsak sa karamihan ng kanilang mga barko. Pagkatapos ay tinambangan ng isang grupo ng mga robot ang team at karamihan sa kanila ay nahuli habang isiniwalat ni Kai ang kanyang tunay na intensyon. Palagi siyang kilala na si Cora ay isang wanted na ex-commander na ang ulo ay magbabayad ng maayos, kaya ginamit niya ito upang magtipon ng isang grupo ng mga maalamat na wanted na mandirigma para ibigay sila sa Imperyo para sa gantimpala. Hindi nagtagal ay dumating si Noble kasama ang kanyang mga tauhan at kinuha ang baril ni Cora habang itinutulak ni Kai si Gunnar sa likod niya, ipinapaliwanag na isa lamang siyang magsasaka kaya hahayaan nila siya kung papatayin niya si Cora. Nagpapanggap si Gunnar na babarilin niya siya, ngunit sa huling segundo ay pinalaya niya siya at tumalikod para barilin si Kai. Agad na tumalon si Cora sa isang gwardiya at pinatumba siya para nakawin ang kanyang baril, pagkatapos ay tumakbo siya upang magtago habang nagpaputok ang mga tauhan ni Noble. Sinusubukan niya ang lahat ng makakaya niyang bumawi at pinasabog ang isang kahon na nagdudulot ng malaking pagsabog na nagtutulak sa lahat ng kanyang mga kaaway palayo. Ginagamit ni Gunnar ang pagkakataon na palayain ang lahat ng iba pang mandirigma at sa lalong madaling panahon ay nilalas ni Nemesis ang mga tao gamit ang kanyang mga talim. Itinulak ni Darian ang isang sundalo palabas ng tulay at inutusan ang kanyang mga tauhan na tipunin ang ilang barko na nakaligtas sa pag-atake. Habang lumalabas ang labanan, nagawa ni Natarka, Titus at Gunnar na kumuha ng ilang baril at mag-alok ng takip para sa Nemesis habang patuloy siyang tumutusok. Sa sandaling iyon, inutusan ni Noble na lumabas ang kanyang nakatabong spacecraft at agad itong nagpaputok sa mga barko ng rebelde. Desperado na iligtas ang kanyang mga tauhan, kumuha si Darian ng metal bar at ginamit ito para bugbugin ang mga sundalo habang umaakyat siya sa tulay para tumalon sa barko ng kaaway. Sa kasamaang palad, nabigo siyang saksakin ang piloto na umiwas sa bar at binaril si Darian. Gayunpaman sinubukang muli ni Darian at sa pagkakataong ito ay nagawa niyang patayin ang kaaway para ihinto ang pag-atake, ngunit namatay din siya sa proseso. Bumagsak ang kanyang katawan sa mga kontrol, dahilan upang dahan-dahang bumagsak ang barko patungo sa tulay. Galit na galit, umalis si Cora sa kanyang pinagtataguan at tumakbo sa tulay, pinaputukan ang mga random na sundalo habang patungo siya sa Noble. Sa sandaling iyon ay nahulog ang barko at nawasak ang karamihan ng tulay, ngunit nagawa ni Noble na iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglapag sa isang lumulutang na plataporma. Biglang lumitaw si Cora sa kanyang likuran at nagsimula ang magkahawak kamay na labanan kung saan pareho sina Cora at Noble na naghagis ng mga suntok ng walang awa. Pagkatapos makipagpalitan ng maraming hit, sinuntok ni Noble si Cora sa platform at nagawa niyang humawak sa ilang lubid sa huling segundo. Kapag tinanggal ni Noble ang lubid, kumapit si Cora gamit ang kanyang kamay pagkatapos ay ginamit ang lubid bilang latigo para mahulog si Noble bago umakyat muli. Nagpatuloy ang laban at ginamit ni Cora ang lubid para harangin ang tungkod ni Noble, sa wakas ay nabali at gumamit ng maliit na piraso para saksakin siya sa kanyang binti. Sinusubukan ni Noble na ipagpatuloy ang pakikipaglaban ngunit mahina siya ngayon, kaya nabali ni Cora ang kanyang braso at ginamit ang tungkod para saksakin siya sa dibdib bago siya itulak palabas ng platform. Pagkatapos, gumamit si Tarak ng higit pang lubid para hilahin ang platform papunta sa tulay at iligtas si Cora. Ang natitirang bahagi ng team ay nakaligtas at sabay silang aalis upang bumalik sa belt, kung saan naghahanda silang ipagtanggol ang komunidad ng pagsasaka sa hinaharap. Sa malapit, pinapanood sila ni Jimmy habang nakasuot ng kakaibang korona. Samantala, kinukuha ng mga tropa ng kaaway ang katawan ni Noble, ngunit sa halip na pagalingin siya, binuksan nila ang kanyang katawan para ikonekta siya sa Neuralink na nagpapakita na siya ay isang cyborg.
Habang pumapalibot ang tubig sa kanyang katawan, lumilitaw ang isip ni Noble sa harap ni Balisarius, na pinagalitan si Noble dahil sa kanyang kabiguan habang patuloy niyang hinahampas ang yelo sa ilalim ng mga ito gamit ang kanyang tungkod. Inutusan ni Balisarius si Noble na hulihin ng buhay si Cora para siya mismo ang mapatay nito. Pagkatapos ay tinapos niya ang pagbagsak ng yelo upang ibalik ang kamalayan ni Noble sa kanyang katawan. Hindi nararamdaman ng mga doktor ang anumang uri ng aktibidad sa utak, kaya kailangan nilang bigyan siya ng mas malakas na shot para buhayin siya, kaya napasigaw siya ng gising.